pera si Claudine, which is totoo naman kasi talagang sikat na sikat si Claudine noon at napakaganda talaga until now naman talaga yung kanyang kagandahan hindi kumukupa. So sabi ni Mami Inday na talagang mapera si Claudine at milyonarya, maraming ang pera. Guys, welcome po ulit sa aking channel. Lislin Malakay po, Simplify Happiness, simpleng buhay, buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today sa magandang buhay po sa ating lahat. So yun nga guys, kagabi napanood ko yung interview ni Nanay Inday Barreto. So kilalang kilala naman po siya kasi nga po siya po ay ang dakilang nanay ng mga Barreto sister. So mahaba ang interview na yon. So about Claudine and Raymart po yung interview na yon. So siya po ay nagpa-interview kay Mr. Ogie Diaz kasi nga gusto niyang ipagtanggol yung kanyang anak or magsalita siya para sa kanyang anak na si Claudine Barreto. So mahaba yung interview na yon, almost 1 hour po. So tinapos ko po at siguro parang ilang minutes pa lang na-upload, napanood ko na siya kaagad. At yun nga, marami siyang ikinuwento doon tungkol sa pagsasama ni Claudine at ni Raymart. So wag na natin banggitin yung sensitibong mga bagay na nabanggit ni Mami Inday Barreto. So ang may mga pumukaw lang doon sa akin, may pumukaw lang po sa aking pansin. So ang interview na yun is kasi nga yun nga, nakikiusap sa ang naano ko doon is yung nakikiusap si Claudine Barreto na pirmahan na yung yung pagpa-transfer ng titulo ng lupa na pinagbili ni Claudine Barreto na hindi nga ma-transfer dun sa bumili kasi nga ayaw pumirma ni Raymart. So parang magsasampa ng kaso yung nakabili ng lupa dahil nga hindi nga maayos na ma-transfer dun sa pangalan ng bumili yung titulo ng lupa. So parang magkakaso. So sabi nga ni Mami Inday Barreto na syempre pag nagkaso, so magbabayad na naman ng mga abogado, so mauubos na naman ang pera ni Claudine dahil sa pagbabayad sa abogado. So yun nga, ang naghihintay siya na nakikiusap yung mga anak at anak nila ni Raymart at si Claudine na pirmahan na ni kaya lang nagmamatigas daw si Raymart na ayaw talagang pumirma. So may nabanggit din siya doon na yun nga, maraming naging pera si Claudine, which is totoo naman kasi talagang sikat na sikat si Claudine noon at napakaganda talaga until now naman talaga yung kanyang kagandahan hindi kumukupa. So sabi ni Mami Inday na talagang mapera si Claudine at milyonarya, maraming ang pera si Claudine. Kasi nga hindi naman daw mahilig mag-invest si Claudine, which is yun talaga yung nag-ano sa akin na pumukaw ng aking atensyon. At sabi niya ni alahas nga walang naipundar. So ang talagang ni Claudine noon, pera, marami siyang perang hawak. So yun nga, na sana kahit man lang alahas na nakapagpundar siya. So yun nga, parang ang hindi nga naging kumbaga masalimuot. So may time pa nga na natatandaan ko is yung parang sumugod si Claudine sa bangko kasi nga na-withdraw nga ni Raymart yung kanilang joint account at may mga sinabi doon si Mami Inday at talagang ang nila isa hindi talagang naging naging after na naging okay sila noon naging okay sila doon until na naman naging magulo na naman yung kanilang pagsasama. So yun, bilang isang babae talaga yun, bilang mga babae yan, tayong mga nanay, ina ng tahanan. So napaka-importante talaga na yung sinasabing self-love na talagang dapat tayo magtitira para talaga sa ating mga sarili. So hindi lang naman yun na financial, hindi lang naman material yun. So dapat yung ating mga emotional, mentally, dapat kahit paano yun, may nakalaan din tayo sa ating sarili. Sabi ko nga, dapat may mga moment tayo din para sa ating sarili. So siguro mas naging maganda sana kung dahil nga siguro in love talaga si Claudine during that time na kumbaga hindi na sana nag-prenup sila talaga prenup agreement. Kung ako ang tatanungin, maganda yun na may prenup agreement. Kung halimbawa ang
ang dalawang ikakasal is maraming naipundar. Marami naman na na ikinasal na may mga kinasal naman na gano'n na talagang meron silang mga prenup agreement. Merong mga iba na hindi pumayag, lalo na yung bride, which is dati meron sikat na newscaster. So ikakasal sana at humihingi ng prenup yung kanyang groom. So parang hindi pumayag yung hindi pumirma yung babae. So parang hindi natuloy ang kasal. So natatandaan ko yun at medyo bata pa tayo noon. So yun, hindi natuloy yung kasal nung na yun, na isang newscaster na yun na humihingi ng prenup yung kanyang groom. So ako kasi ngayon sa panahon naman na ngayon, siguro maganda rin na ganun, may prenup agreement, kung halimbawa yung ikakasal, kung ang lalaki mas maraming pundar nung binata pa siya, at kung anak ko naman yung babae na hindi, halimbawa anak ko yung babae na halimbawa wala naman na hindi naman ganung mapera, hindi ganyan, kung hihingi siya sa akin ng advice yung anak kong babae, nasasabihin niya humihingi ng prenup agreement yung kanyang mapapangasawa, okay lang yan, sasabihin ko, sige pumirma ka at yung magiging niya naman na dyan, yung inyong conjugal, yung inyong pagsasaluhan nyo na lang yung bawa whatever happened sa inyong pagsasama, yung conjugal na lang na property ang nyo, uusapan nyo. Kung halimbawa hindi talaga maging successful, yun na lang yung nyo sa batas, kung ano yung talagang paghahatian nyo. And then yung kanyang naipundar, gano'n. Kung halimbawa lang yung anak ko, hingi lang sa akin ng advice, kasi yung anak ko po babae. At single pa rin naman, kung maging bukas yung ating isipan. Why? Kasi totoo naman yung sinabi ni Mami Inday Barreto na ang pera ni Claudine nauubos din sa kababayad dun sa attorney, which is true naman kasi professional fee naman talaga ng attorney yun, na talagang naman nila na maningil. So yun lang. So siguro kung yung ibinabayad dun sa attorney napunta na lang dun sa anak, sana mas nagamit pa nung bata. So ako siguro mas naging maganda kung meron silang yung naging prenup agreement ni Claudine at saka si Raymond. So maraming binanggit doon si Mami Inday Barreto, which is naiyak po ako bilang nanay, kasi nararamdaman mo siya na imagine sa ganung edad niya nagpa-interview pa siya para doon para makapagsalita siya kay Claudine, para niya yung side ni Claudine, kasi sa ngayon gusto yata makapag-aral nung anak niya na si Sabina sa abroad, at yung kanyang anak na si Santino naman ay sa Brent School, which is kailangan ng malaking pera talaga. At sabi nga ni Mami Inday na si Claudine hindi naman madaingin na tao, so hindi siya yung palahingi, magsasabi, palagi sasabihin niya na yun kaya niya, okay lang siya, ganun. So yun nga, kung siguro okay lang naman na siguro ako, ganun lang naman yung pananaw ko, which is meron ako nakausap din na kakilala ko na ba't hindi ka pa ako parang hindi siya ng kasal, kasi nga ang niya is yun nga na may mga naipundar yung mga may naipundar na siya, kumbaga ang niya is yun ang gumugulo sa isip niya, na sana kung halimbawa mag-aasawa siya, pumayag yung mapapangasawa niya na mag-prenup. So I think siguro mas malawak na isip, bukas na isip tayo, at marami namang ganyan na mga bago ikinasal, may mga kinasal naman na couple na nagpirmahan naman ng prenup agreement, kasi masalimuot na yun talagang pinagdadaanan ni Claudine at ni Raymart. Kaya yun talaga siguro lesson learned talaga yun, at hindi naging okay kasi yung kanilang pagsasama. Syempre ang tao naman hindi mo naman din maanong ugali, kasi pwedeng nagbago, ganun nga. Kaya iyan, si Mami Inday ay nagpa-interview. So bilang nanay talaga ramdam ko yun. So yun, kayo ba kayo yan bilang nanonood, ano po ang inyong sa prenup agreement na yan? So
Yun lang na ano ko lang. So, maraming binanggit doon si Mami, so wag na nating banggitin. So, yun lamang yung gusto ko i-share. Sa magandang buhay po sa ating lahat at nawa ang ating mga buhay pag-ibig ay maging maayos. Sa magandang buhay po sa ating lahat.